5:6 ay ganito po ang nakasaad. Parurusahan mo yaong sinungaling, pati mararahas at ang mga taksil. Ang mga sinungaling po ay pinasyahan ng ating Panginoong Diyos na parusahan. Ang totoo, sa batas pa lamang po ng tao ang pagsisinungaling, katulad po ng kasong slander, libel, falsification of documents, perjury, betrayal, public trust, at mga kauri po nito ay may katapat na kaso at parusa. Lalo na po kapag ito ay ginawa sa atin pong Panginoong Diyos. Kaya saan po ang bahagi ng mga sinungaling? Sa Apokalipsis, sa 21:8 ay ganito po ang sinasabi sa Biblia. Ngunit sa mga duwag at sa mga hindi mananampalataya at sa mga kasuklam-suklam at sa mga mamamatay tao at sa mga mapakiapid at sa mga manggagaway at sa mga mapagsamba sa Diyos-Diyusan at sa lahat ng mga sinungaling, ang kanilang bahagi ay sa dagat-dagatang nagniningas sa apoy at asupre na siyang ikalawang kamatayan. Ang lahat po ng sinungaling, kasama po ng mga mamamatay tao at mga mapakiapid, ay ibubulid sa dagat-dagatang apoy na siyang ikalawang kamatayan. Kaya hindi po dapat ugaliin ng sinuman ang pagsisinungaling. Huwag itong ituring na maliit na bagay. At tangi po sa mga hindi nagsasabi ng katotohanan, sino pa po ang itinuturing ng ating Panginoong Diyos na sinungaling? Sa unang 1 sa 2:4 ay nakasaad po ang ganito. Ang nagsasabing nakikilala ko siya, ngunit hindi naman sumusunod sa kanyang mga utos, ay sinungaling at wala sa kanya ang katotohanan. Ang pagsasabing kilala raw po ang ating Panginoong Diyos, subalit hindi naman po tinutupad ang kanyang mga utos, ang gayon po ay sinungaling din. Kaya ang nasa paggawa po ng mga paglabag, ang gayon po ay wala sa katotohanan, kundi nasa kasinungalingan pa rin. Ang gayong mga tao po ay hindi tunay na sa ating Panginoong Diyos. Mahalaga po kung gayon ang pagbabagong buhay. Marapat po na wasto ang asal, at hindi po nabubuhay sa imoralidad. Hindi po dapat na naglalasing, nagsusugal, gumagamit ng ipinagbabawal na gamot at iba't iba pa pong mga gawang masama. Sa makatwid ay dapat malinis po ang pagdadala ng buhay at pamumuhay ng isang tao. Ito ay marapat na itaguyod lalo na po ng mga lingkod ng ating Panginoong Diyos sa panahong ito na napakaraming tao po ang gumagawa ng masama. Kung hindi po sa ating Panginoong Diyos ang mga nasa paglabag sa kanyang mga kautusan, kanino po sila? Sa Juan 8:44, ganito po ang pagtuturo ng Biblia. Kayo'y sa inyong amang dyablo, at ang mga nais ng inyong ama ang ibig ninyong gawin. Siya'y isang mamamatay tao buhat pa ng una, at hindi nananatili sa katotohanan, sapagkat walang katotohanan sa kanya. Pagka nagsasalita siya ng kasinungalingan, ay nagsasalita siya ng saganang kanya, sapagkat siya'y isang sinungaling, at ama nito. Ayon po sa ating Panginoong Kristo, ang wala po sa katotohanan o nasa paglabag sa mga kalooban ng Panginoong Diyos ay sa dyablo, sapagkat ang ginagawa nila ay kung ano ang nais ng dyablo. Na ang isa nga po rito ay ang magsalita ng kasinungalingan. Ang dyablo po ang ama ng mga sinungaling at ang dyablo po ay kaaway ng ating Panginoong Diyos, kaya ang mga anak ng dyablo ay kaaway rin ng Panginoong Diyos. Maliban po sa hindi pagpapahayag ng totoo, ano pa po ang isang uri ng pagsisinungaling na hindi po marapat gawin lalo na po ng mga lingkod ng ating Panginoong Diyos. Sa Mateo sa 5:33 ay ganito po ang pagtuturo ng Biblia. Narinig ninyong sinabi noong una na, huwag kang sisira sa pinanumpaan mong pangako, bagkus ay tupdin mo ang sinumpaan mo sa Panginoon. Ang sumisira po sa pangakong sinumpaan sa Panginoong Diyos ay masama, sapagkat ito po ay isang uri rin ng pagsisinungaling. Kaya inaasahan po ng ating Panginoong Diyos sa mga lingkod niya na anuman po ang ipinangako at pinanumpaan ay dapat pong tuparin. Bakit po lahat ng ipinangako sa ating Panginoong Diyos ay dapat tupdin ng mga lingkod niya? Sa bilang po 30, 1 hanggang 2, ay ganito naman po ang nakasulat.
At sinalita ni Moises sa mga pangulo ng mga lipi ng mga anak ni Israel na sinasabi, ito ang bagay na iniutos ng Panginoon. Pagka ang isang lalaki ay nagpanata ng isang panata sa Panginoon o sumumpa ng isang sumpa na itinali ang kanyang kaluluwa sa isang gampanin, ay huwag niyang sisirain ang kanyang salita. Kanyang gaganapin ayon sa lahat ng binuka ng kanyang bibig. Utos po ng ating Panginoong Diyos na ang sino mang sumumpa sa Panginoon, na itinali po ang kanyang sarili sa isang gampanin, ay huwag pong sisira sa kanyang isinumpa, kundi ito po ay marapat na ganapin. Ano po ang babala sa mga hindi tutupad sa kanyang mga ipinangako sa Panginoong Diyos? Sa Deuteronomio 23, mga talatang 21 at 23, ganito po naman ang pagtuturo. Huwag na hindi ninyo tutuparin ang panata ninyo kay Yahweh. Tiyak na sisingilin niya kayo kapag hindi ninyo tinupad yon. Ngunit, kailangang tuparin ang anumang pangako ninyo kay Yahweh. Binabalaan po ng ating Panginoong Diyos na sisingilin niya ang sino mang nanunumpa sa Kanya, subalit hindi naman po tumupad. Kaya mahalagang matupad po ng isang tunay na lingkod ng Panginoong Diyos ang kanyang mga sinumpaang pananagutan sa Kanya. Katulad halimbawa po ng masiglang pagsamba at mga paglilingkod sa Panginoong Diyos. E paano po maitataguyod ng katapatan sa pagsunod sa mga utos ng ating Panginoong Diyos? Sa Ecclesiastes po 5:4 hanggang 6, pakinggan po ninyo ito. Kung mangangako ka sa Diyos, tuparin ito agad. Hindi siya nalulugod sa taong mangmang, kaya tuparin mo ang iyong pangako sa Kanya. Mabuti pang huwag ka nang mangako kaysa mangangako at hindi mo tutuparin. Huwag mong pabayaang magkasala ka dahil sa iyong pananalita. Mangangako ka at pagkatapos ay babawiin mo. Sa ganyan, galit na galit ang Diyos. Kung magkagayon, hindi Kanya pagpapalain sa anumang iyong ginagawa. Malinaw po ang tagubilin na tuparin agad ang ipinangako sa ating Panginoong Diyos. Kapag ka po sinabing agad, ay hindi po ipinagtatagal. Hindi po ipinagpapabukas pang pagtugon sa mga kalooban ng Panginoong Diyos. Yayamang yan po ay inaasahan niya na dagli ang gagawin ng mga lingkod niya. Kapag ka naman po nakita ng Panginoong Diyos na buong katapatan at pagtatalagang tinutupad ang kanyang mga utos, tinitiyak naman po na ang gayon ay kanyang pagpapalain. Kaya hindi po malulugi o mawawalan ang kanyang lingkod na sumusunod sa kanyang mga utos, bagkus makadarama pa ng paglingap ng ating Panginoong Diyos. Dahil po sa isang mabuting bagay ang maging tapat at masunurin sa ating Panginoong Diyos, ano po ang ating dapat na laging pasya sa ating pong sarili? Sa awit 119, sa mga talatang 30 hanggang 36, ganito po ang nakasaad. Ang pasya ko sa sarili, ako'y maging masunurin. Sa batas mo, ang pansin ko ay doon ko ibabaling. Itong mga tuntunin mo, O Yahweh, ay sinunod ko. Huwag nawang hahayaang mapahiya ang lingkod mo. Ang lahat mong mga utos ay malugod kong susundin, dahilan sa pangunawang ibibigay mo sa akin. Ituro mo, O Yahweh, layunin ng kautusan, at iyon ang susundin ko habang ako'y nabubuhay. Ituro mo ang batas mo at sisikapin kong masunod. Buong pusong iingatan at susundin ko ng lubos. Sa pagsunod sa utos mo, ako'y iyong pangunahan, pagkat dito nakakamtan ang ligayang inaasam. Itulot mong hangarin ko na sundin ng iyong utos, higit pa sa paghahangad na yumaman akong lubos. Ang dapat po na laging maging pasya natin sa ating sarili ay ang maging masunurin sa mga batas at kautusan ng ating pong Panginoong Diyos. Ang ganito po ay hindi pahadlang sa anuman at kanino man. Nasa panahon man po ng kaligaligan, kahirapan at kasamaan ng mundo, ang mga lingkod po ng Panginoon Diyos ay naninindigan sa patuloy na pagsunod sa kung ano ang mga kalooban ng ating pong Panginoong Diyos. Nawa ay patuloy kayong nagabayan ng mga kalooban ng ating Panginoong Diyos. Hatid po sa inyo ng programang ito ng Iglesia ni Cristo, ang gabay sa mabuting asal. Maraming salamat po at hanggang sa muli.